Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo. Guys, pero bago ang lahat ng mga kaibigan, huwag natin kalimutan mag-subscribe kay Philippines Trending News at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Okay guys, simulan na natin. Samantalang nanawagan ang isang senador ng ilang limitasyon sa pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o itong EDCA. Kasama ho ang bilang ng mga sundalo ng US sa bansa at ang tagal sa kanilang pananatili ho rito sa Pilipinas. Sinabi ni Senator Amy Marcos, ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, na ang pagkakaroon ng libu-libong Amerikano na nagsasagawa ng mga military exercise araw-araw ay katulad na rin aniya ng pagtira ng pwersa ng US sa atin hong bansa. Sa tingin din ng mababatas na dapat mayroong mga limitasyon sa kanilang mga bilang at maging sa visa ng kanilang mga visa. Dapat klaro din kung papayagan sila ng 3-month visa to 90-day visa para masigurado na hindi sila permanenteng nakabase dito at mga sundalong Pilipino pa rin ang nakatalaga sa ating mga military bases. Saad pa ni Senator Marcos mga kabombo na bagamat nais na palakasin pa ang presensyang militar ng Amerika sa Asia at maging dito sa Pilipinas, dapat din aniyang pangalagaan ng ating mamamayan sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga kampo ng EDCA ay hindi kailanman gagamitin para maging staging area ng anumang pag-atake laban sa Taiwan o anumang mga bansa. Sinabi rin ng senador na walang natanggap ang kanyang komite na anumang argumento o pagsulat o pagsalungat sa kasunduan, ngunit ipinaliwanag na maglatag ng safeguards upang maiwasang maipit ang bansa sa isang digmaan na walang kinalaman sa atin. Matahanda mga kabombo na nilagdaan noong 2014 ng EDCA na nagpapahintulot sa US troops na magkaroon ng access sa mga itinalagang pasilidad ng militar dito ho sa Pilipinas at pinapayagan silang magtayo ng mga pasilidad at mga pre-positioning ng mga kagamitan, mga sasakyang panghimpapawid at mga sasakyang pandagat. Ang permanent basing ng mga sundalong US sa bansa ay ipinagbabawal. Inayag ng Administrasyong Marcos noong nakarang linggo na ang mga bagong base militar o military bases ay sa Balabac Island sa Palawan at sa Naval Base Camilo Osayas sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa bayan ng Lalo, Cagayan at Camp Melchor de la Cruz sa Gamo sa probinsya ng Isabela na parehong malapit sa Taiwan at maging sa Benham Rice. Ang limang kasalukuyang lokasyon ng EDCA ay ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan, ang Basa Air Base sa bahagi po ito ng Pampanga, ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, ang Mactan Benito Abuen Air Base sa bahagi naman ng Cebu at ang Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City. Noong Lunes, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga site ng EDCA ay hindi gagamitin para sa offensive action at hindi ito dapat tignan ng China bilang isang banta laban sa kanila. Samantala, dumako pa tayo sa karagdagang balita mula sa labas ng himpilan. Ang pagsasagawa ng pinakamalaking balikatan na exercises ngayong taon, abay hindi daw makakaapekto po yan sa tensyon doon sa Taiwan. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines at gayon din ng United States counterpart nito na hindi makakaapekto ang isasagawang balikatan exercises ngayong taon sa namuong tensyon ngayon sa pagitan ng China at Taiwan. Ito ang ipinahayag ni Philippine Exercise Director Major General Marvin Lucedina sa isang punong balitaan kasunod ng formal na pagbubukas ng ika-38 Balikatan Exercises 2023 na itinuturing na pinakamalaking joint military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Nasa 420 nautical miles lamang kasi ang layo ng Taiwan mula sa Zambales kung saan gaganapin ang ilan sa mga aktibidad at pagkasanay ng balikatan exercises. Aniya, hindi mapapalala ng naturang military exercises ang tensyon ng Taiwan at China dahil wala naman daw itong kinalaman sa nasabing issue. Taon-taon naman kasi aniya itong idinaraos ng Pilipinas at Amerika kung kaya't nararapat lamang aniya na tignan at ituring ito bilang hiwalay na pagsasanay. Paliwanag naman ni Colonel Michael Lohico, ang Philippine spokesperson ng Balikatan Exercises 2023, pagsasanay na ito ay hindi layuning mang-provoke ng sinuman, ngunit ito anya isang paraan ng deterrence o pagpapakita ng kakayahang militar laban sa ibang mga nagbabalak na salakayan at sakupin ng ating bansa. Sa panig naman ni United States Exercise Director Representative Major General Eric Austin ay sinabi niya na naiintindihan ng lahat na mayroong tensyon na nangyayari sa kapaligiran, ngunit ang pakikipagtulungan anya sa mga kaalyadong bansa ang sentro ng kanilang layunin para sa pagsasagawa ng joint military exercises na ito.
Tinataya nga abot sa 12,200 ang bilang ng mga Amerikano, habang nasa 5,400 naman ang bilang ng mga Pilipinong sundalo ang makikilahok sa Balikatan Exercises 2023 na may kabuang bilang na mahigit 17,600 na mga sundalo. Sasaksihan ito ng nasa 100 miyembro ng Australian Defence Force na nakatakda ring makilahok sa ilang mga aktibidad. Layunin nito na mas mapaigting pa ang interoperability ng Pilipinas at Amerika sa iba't ibang sitwasyon, mapalupa, himpapawid at katubigan man. Bukod dito ay makakatulong din ito sa panig ng Armed Forces of the Philippines upang mas mapabilis pa ang pagpapalakas ng kapabilidad ng Pilipinas pagdating sa maritime security at domain awareness at marami pang iba. Gaganapin ito sa North at Central Luzon, Palawan at Antique na magtatagal naman halos 2 linggo o hanggang Abril 28, 2023. Pinagmamalaki po ng Office of the President, especially ang Presidential Communication Office, na yun daw hong Philippine-US Mutual Defense Treaty o MDT, controversial, okay, ay malaki ang tulong sa pamahalaan. Malaki na itutulong. Kaya ang tanong natin malaki nga ba ang tulong nito? Nasa inyo po yan. Ano yung paniniwala? Mutual Defense Treaty na halos 70 years old na. Halos 70 taon na or 72 years na yatang agreement ito. Hindi pa tayo tao pare-parehas, no? Hindi pa tayo, wala pa tayo sa mundong ito. Meron na palang treaty between Philippines at America. At ngayon naman, ay kasunod na nasa ilalim ng treaty ay yung EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yun po yung ginagamit ngayon, kaya ongoing yung mga balikatan exercise. Pero bago magalit yung iba na anti-US, ito yung sinasabi ng Office of the President. Ang Mutual Defense Treaty, ayan, okay, ay malaking tulong o nakakatulong katulad ng maritime security ng bansa. Yun, halagay na, maritime security ng bansa. So, pasok dyan yung usapin sa West Philippine Sea. Alam naman natin na binubuli-buli tayo dyan ng China. Maritime security ng bansa, hindi lang sa West Philippine Sea, sa lahat ng lugar ng sakop ng Pilipinas, sa mga border-border. Ganon. Ang Forces Modernization Program. Kasi nakahiyag sila tutulong sa modernization program ng ating pamahalaan. Uy, si Bing Ong, ayan, nasa YouTube na rin. Salamat, dalas nagko-comment ito. Mr. Ong, salamat to. Nasa taga-Taiwan ito. Kamusta? Edgar Garcia, salamat din. Alicia Bonangan, thank you. Mula sa USA. Carmen Ragos, Alyain Matres, di ba? Thank you, salamat. Okay? Nulit natin, maritime security ng bansa, ang Forces Modernization Program, at yung humanitarian assistance disaster relief. Ayun. So, yung humanitarian assistance relief, disaster relief, yan kailangan natin ito. Kasi meron tayong madalas na typhoon, ang average na typhoon sa Pilipinas, every year na pumapasok 20 or 22 typhoons. Every year yan. Plus, meron pa tayong volcano eruption, meron pa tayong earthquake na nagiging problema rin. Meron pa rin tayo na, oil spill. Yung problema sa oil spill, tumulong ng Amerika. So yun, pasok na din yung humanitarian assistance disaster relief. Okay? Pang-apat, ito, kalikasan, kalusugan, kaligtasan ng tao. Kalikasan, about kalikasan. Halimbawa, mayroong sumisira sa ating kalikasan, pwede silang tumulong. Kalusugan, halimbawa yung pagbibigay ng mga medical assistance na ginagawa ng USA dati, ginagawa pa rin till now. Kaligtasan ng tao, halimbawa siguro, mayroong nakaalam sa ating bansa. May pumasok tayo dito sa ating bansa, ibang lahi, ipagtatanggol tayo ng Amerika. Kasi nakapaloob yan doon sa Mutual Defense Treaty. Yan, 72 years old agreement o treaty. Ngayon may EDCA pa. So at least, alam na ho ninyo, yun ang pinanguhugutan. Ngayon, ang tanong ko nga sa inyo, nakakatulong na ba? Okay? Kung kayo ay naniniwala doon sa aking mga sinabing yun, base sa sinabi ng Presidential Communication Office, Office of the President, o hindi maniniwala kayo. Kung hindi, nasa inyo po yun. Di ba? Importante po yung kung ano yung opinion, yung opinion ng tao ay ating pong respeto. Kung ano ang opinion ko, respeto lang. Kung anong opinion nyo, ganun din. Okay? Ganun po. Hindi ho pwedeng ang opinion ng tao pare-parehas. Okay? Hindi rin ho pwede na yung opinion mo ay mamaliin. Yung opinion ko mamaliin mo, yung opinion mo mamaliin ko, hindi po maganda yun. Respect lang po, importante. Di ba? Kasi tayo ho kasing mga tao, hindi lang Pilipino, may kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang vision, may mission sa buhay, at may kanya-kanyang pananaw. Hindi ibig sabihin magkapatid tayo, di ba? Or magka-Pilipino tayo, magkababayan tayo, yung gusto mo, gugustuhin ko rin. Yung gusto ko, gustuhin mo, hindi ko pwede yun. Malabong mangyari yun. Kaya ko sinasabi ito kasi alam niyo ako, mahilig ako magbasa ng mga comments ng iba't ibang mass media at social media, lalo na sa social media. O kahit po dun sa mga statement ng gobyerno, statement ng kung anong sektor, programa na kung ano-ano,
So may kanya-kanya kong vision yan, may kanya-kanya siyang paniniwala. Hindi ibig sabihin, pag nasa gobyerno kayo, pare-parehas kayo ng gagawin. Di ba yun? Hindi ibig sabihin, kayo ay nasa pribadong sektor, pare-parehas din ang gagawin at paniniwala. Hindi yun. So, ganoon din po sa social media at mass media. Di ba? Kailangan ay irespeto lang. Katulad ko, ako po ay sumusuporta kay Pangulong Marcos from day one, before election, during election, after election. Kay Pangulong Marcos. Lagi ko sinasabi yan, huwag niyong kakalimutan. Dahil siya naniwala ako before and during election, siya yung karapat-dapat maging Pangulo. At ibinoto ko nga, nanalo. Di ba? Kaya aking sinusuportahan. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun, lahat ng kanyang mga tao ay susuportahan ko rin. Nagkakamali tayo doon. Hindi ko ganun. Kailangan ay tingnan natin yung ginagawa ng mga tao niya. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.